Maaari bang makabuti para sa lahat kung walang mga insekto sa mundo? Magandang pakinggan kung tuluyang mawawala ang pangamba sa mga dala nitong panganib hindi lang para sa mga tao, kundi pati na rin sa perwisyong hatid ng mga peste sa mga pananim. Ngunit posible bang magkaroon nito ng masaklap na kapalit? Sa mga taong may insectophobia at sobrang pinandidirian ang mga nasabing invertebrates, may katwiran rin kung bakit minsan ay hinihiling nilang sanay maglaho na lang ang mga insekto. Dahil bukod sa pamiminsala sa mga pananim at pangangati o iritasyon ng balat mula sa mga kagat nito, nagpapakalat rin ang ibang insekto ng malalang mga sakit gaya ng Zika at malaria. Pero sa kabila nito, dapat ring malaman na 90% sa total na bilang ng mga insekto ay walang pahamak na dala sa mga tao at may pakinabang na binibigay para sa buong planeta. Ayon pa sa mga dalubhasa, ang paglaho ng lahat ng insekto ay mauuwi rin sa tuluyang pagkaubos ng lahat ng mga nilalang sa mundo. Kung titimbangin ang lahat ng mga langgam sa planeta, ang bigat nito ay lalagpas sa kabuuang timbang ng lahat ng mga tao sa mundo at kung ang pag-uusapan pa'y ang lahat ng uri ng mga insekto, ito'y aabot sa higit 300 times ng bigat ng buong sangkatauhan. Ang pagkawala ng ganitong nakakalulang bilang ng mga insekto ay tiyak ikakatuwa ng mga magsasaka dahil hindi na nila kakailanganin pang gumastos para sa mga kemikal na panglaban sa mga pesteng sumisira ng kanilang mga pananim. Sa kasamaang palad ay hindi magtatagal ang ganitong pagsasaya dahil siguradong susundan ito ng pandaigdigang kagutuman. Kahit mga tao man ang nasa tuktok ng food chain, ang mga insekto naman ang nagpapanatili nito. Dahil sila ang pagkain ng ibang mga reptile, mga maliliit na ibon, at ibang mga hayop, ang paglaho ng mga insekto ay magreresulta rin sa pagkaubos ng mga nasabing species. At kung mawawala na rin ang mga ito, mamamatay na rin sa kagutuman ang mas malalaking mga hayop na umaasa dito hanggang sa umakyat na ang ganitong pattern papunta sa ibabaw ng food chain at di magtatagal ay wala na ring makakain ang mga tao. Isipin man ng iba na maaari pang mabuhay ang sangkatauhan sa pagkain lang ng mga gulay o prutas, hindi ito magiging posible dahil 80% ng mga halaman sa planeta ay namumulaklak at nangangailangan ng pollination para dumami. Kung wala na ang mga insekto, wala nang gagawa ng pisikal na paglilipat ng mga pollen sa mga halaman at bulaklak. Pero hindi ba't may iba pang mga species na gumagawa rin ito gaya ng mga ibon at mga paniki? At kahit ang natural na ihip ng hangin ay nauuwi rin sa pollination? Meron mang ganitong mga opsyon, hindi ito magiging sapat dahil malaking parte sa mekanismong ito ay ginagampanan ng mga bubuyog, mga paru-paro, mga lamok, at iba pang mga insekto kaya tuluyan na rin mauubos ang mga halaman. At dahil 50-90% ng kinakain ng tao ay nagmumula sa mga halamang namumulaklak, sa paglaho nito ay mawawala na rin ang mga prutas o gulay, pati ang mga bigas at trigo. Ito'y nangangahulugang wala na ring makakain ang mga hayop gaya ng ilang tubig tabang na mga isda, mga baka, mga manok, at iba pang mga hayop sa kabukiran. Mapakarne o gulay, wala nang matitira dahil sa malaking pagkagambalang naganap sa buong ecosystem. Bukod pa sa food chain ng lahat ng species at pollination ng mga halaman at bulaklak, ang pagkaubos ng mga insekto ay makakaapekto rin ng malala sa kapaligiran dahil sa malaking papel na kanilang ginagampanan bilang pangunahing tagalinis ng mga nabubulok na organismo sa planeta. Kaya't matapos ang pagkasawi ng lahat ng mga nilalang dahil sa matinding kagutuman, sa huli ang lahat ng ito ay mauuwi sa isang mundong tuluyan ng binabalot ng kaagnasan.